Parang wala tayong kinain maghapon. Praise the Lord! Yan. Supportahan niyo ako. Medyo talagang yung mga puso ng mga tumatayo dito, hindi nyo lang alam, ay kumakabog-kabog. Amen! Praise God! So tayo ay manalangin muna. Heavenly Father, we thank you for this wonderful night. And we thank you, O Lord, for this wonderful people na kasama namin tonight, O Lord. At they are really willing to listen the word of God. Hear your words, O Lord. Hallelujah. And Lord, itouch mo ang aming mga puso na ito ay mag-manifest sa aming mga buhay, and let your wisdom, knowledge, and understanding be upon us. Thank you, Holy Spirit, for we believe that you are using us as a channel of your word, O God. We thank you, Lord Jesus, for we believe that the word is not coming from my mouth, but it's coming from you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. At sabi mo muna sa katabi mo ay, what is in your hands? Amen. Tingnan nyo muna yung mga kamay nyo. Anong mga hawak nyo? Wow. Praise God kapag ball pen tsaka notebook daw ang hawak at tsaka Bible. Praise the Lord. Amen. So, magsisimula na ba ako? Amen. Praise God. So, tayo po ay mag-i-introduction muna. Amen. Okay na ba yung ating... Ayan. Paki-flash po ng ating PowerPoint. Ayan. Ayan, medyo... Bakit meron dong nakalagay na ganun? Amen. Praise God. Sabi dito, what is in the hands of Moses? So sa ating scripture ay nakita nyo naman po na kung ano-ano ang nangyaring miracle, amen, sa tagpong iyon ni Moses at ni Lord. Amen. But bago tayo, ba't ka natatawa? Amen. So bago tayo pumunta doon sa mga kung ano man yung mga nangyari nung time na yon, ay gusto ko munang pag-aralan natin or i-discuss sa inyo kung ano ba ang nasa iyong nakakabit dyan sa iyong braso, yung iyong kamay. Amen. So first thing is yung composition ng iyong kamay. Tingnan mo muna yung kamay mo. Ayan. Malinis ba yan? Awain mo. Amen. So, ang anatomy ng iyong hands. Pero hindi ko na i-detail. Pero sabi dyan, ang composition ng iyong kamay, kaway-kaway sa mga nasa medical field or nasa, tawag dito, mga nurse. Amen. Nandyan tayo. Andyan yung ating mga nurses. Amen. So ito daw ay grasping organ at the end of the forelimb of certain vertebrates that exhibits great mobility and flexibility in the digits and in the whole organ. So, bilangan mo muna yung mga daliri mo kung kumpleto ba. Amen. Pero yung iba bless, sobra. Amen. Hallelujah. Amen. So, ito daw ay nakakabit sa ating braso. Amen. At anong tawag dito? Maraming pwedeng magawa yan. Amen. Yung mga kamay na yan. Amen. But most of the time, ito ay ginagamit to grasp or to, anong tawag dito? Or to grip. Amen. Ang iyong kamay. Amen. Tama ba? Amen. Kagaya ng mga asawa nyo kapag nasa shopping. Amen. Ayaw niyong bitawan yung kamay. Kala niyo sweet. Pero ang totoo, ayaw niyo papasubukin dun sa loob ng tindahan. Amen? Hallelujah. At totoo po na ang kamay ay very unique. Sabihin mo unique. Amen. So sa mga mahilig manood dyan ng politika, ay ito po ina-discuss sa isang hearing. So baka hindi niyo pa naalalaman, wala na po si Alice Go sa Pilipinas. Amen. So, doon po ay tinalakay na ang thumb mark daw po ng tao ay hindi nagiging identical sa kahit sino.
Amen. Grabe yung ni Lord, di ba? Yung ginawa ng Lord. Ito yung number one identification na very unique. Walang kagaya. Amen. So sabi mo sa katabi mo lang kagaya yung thumb mark ko. Amen. Grabe, di ba? So wala yang katulad. Ganon ka-amazing ang Lord nang create niya ang iyong mga kamay. Amen. Amen. So, at ang kasunod niyan, syempre, ay ano ba ang function ng ating kamay? Amen. Second is our hand function. Sa hand function, ang major function daw ng ating mga kamay is to manipulate objects to accomplish a goal. So, naisip mo na ba na may goal yung kamay mo? Goal, maghanap ng magigrip na pera. Ayan. O kaya ay goal mo na magluto ng masarap. Amen. Yung mga mahilig magmasa dyan, mag-bake. Amen. O kaya ay goal mo na tawag dito, makapag-play ng gitara. Amen. Meron ba gusto dito matutong mag-gitara or keyboard? Ba? Ayan. Amen. Amen. So, ito daw ay ginagamit with a major function. Amen. And that is locomotion. Amen. So, these are also, ang function din ng ating mga kamay is for gestures, and it is always used in our daily life. Di ba, hindi naman lingid sa ating mga kaalaman, kapag po wala kayong kamay, ang hirap ng buhay. Amen. Di ba? Yung nga lang pag may kumakati sa likod mo, sa bagay, yung iba hindi talaga maabot. Kahit ito na lang noo. Okay, yung ulo mo na lang. Pag kakamutin mo, di ba? Pag walang kuko yung mo, paano pa kung wala kang kamay? Amen. Amen. So, this is also used for sign language, especially sa mga deaf and mute. Amen. So, wala silang boses, wala silang naririnig, pero ito lang ang meron sila. Amen. So, kaya nilang mag-sign language. Amen. At ang pangatlo is yung meron tayong hand gestures. So, yung gestures, ito yung halimbawa ay paggalit ka. So, ano nagagawa mo? Nahahampas mo ang kahit ano. Amen. At nagiging malakas ka na parang si Goliath kapag ikaw ay galit. Amen. O kaya ay kaya mong mag-smash ng patatas o ng kahit anong gulay sa lakas ng iyong kamay kapag ikaw ay galit. Amen. At pwede ka namang gamitin at pwede mo rin gamitin ang iyong kamay to comfort other people. Amen. Yung iyong katabi. Amen. Gananin mo. Tapikin mo. Amen. Galit, malakas ba tumapik? Malakas yung tapik sa'yo. Nako. Nelab ka niyan, kaya ka tinatapik. Amen. At kapag kaaway mo ay ayaw mong dadampi yung kamay mo. Amen. Lalo na kapag galit ka. Amen. Pero praise God, di na tayo marunong magalit. Sabihin mo, di na ako marunong magalit. Amen. At ginagamit din ang kamay saan? Pag mabait ang ating mga anak. Amen. Nako. Buti nga ngayon, di na masyadong mahilig mangurot ang ating mga magulang. Amen. Mababantay bata 163. Gusto pa ba yan, yung bantay bata? Amen. So, ginagamit na lang ating mga kamay is for love. Sabi mo, these hands is for love. Amen. So, ayan po ang nagagawa ng kamay. Amen. Ang another gesture po ng kamay is when you are shaking a hand. Amen. Lalo pag yung bago kayong mag-boyfriend, girlfriend, kasi papakilala mo yung iyong minamahal sa iyong magulang. Ang pagkakakamay dyan ng magulang mo ay parang ayaw ng bumitaw. Amen. At masakit. Amen. So, makuha ka sa handshake. Amen.
So, marami pong gesture ang kamay. Amen. Pero, ba't ba ako napunta dito? Sabi dito, sa scripture natin, there are three things that is in the hand of Moses when he met God in the burning bush. Amen. So, first thing dyan ay yung shepherd staff. Amen. Nakita niyo, hinawakan ni, actually, laging hawak to ni Moses. Kahit siya pumunta, kasi nga siya ay isang shepherd. Amen. And bago tayo dumating dyan, ay sa mga previous verses po ay sinabi doon sa mga hindi pa nakakaalam sa story ng burning bush ay minit ni Lord si Moses dito at gusto niyang i-instruct si Moses na bumalik ng Egypt para i-deliver ang kanyang mga ka-Israelites. Amen. So, gusto niya na siya ang mag-lead ng people of Israel. Kaya lang, syempre, si Lord gusto niya make sure niya na kasi syempre, Pharaoh yung makakaharap ni Moses doon. So, he wanted to make sure na merong gagawin si Moses na makakapag-pa-oo dito sa Pharaoh. And first thing na in-instruct ng Lord is, ang nung ginawa niya, sabi ng Lord, anong nasa kamay mo? What is in your hand? Amen. At ang hawak niya that time is a shepherd's staff. Amen. So basahin natin itong Exodus chapter 4, verse 2-4. Sabi dyan, then the Lord asked him, what is that in your hand? A shepherd's staff. Moses replied, throw it down on the ground. The Lord told him. So Moses threw down the staff and it turned into a snake. Moses jumped back. Then the Lord told him, reach out and grab its tail. So Moses reached out and grabbed it and turned back into a shepherd's staff in his hand. So, ang anong hawak niya dito? A shepherd's staff. Or sa ibang translation ay rod. Amen. So marami na nagsabi nito na yung shepherd's staff, yun yung may pangkalawit na ganon. Pag bumalik ka dun sa previous slide, may example dyan. Amen. And don't you realize na itong shepherd's staff na ito ay napakadaming storya sa Bible. Amen. Especially this time ng mga Hebrews. Amen. At maraming miracle ang ginawa ng staff na ito. Kapag hawak itong staff na ito. Amen. Isa na dito ay itong nakita natin sa verse na ito na sabi, yung shepherd's staff ay naging snake at bumalik sa pagiging shepherd's staff. Amen. But other than that, meron pang isa. When the water of Nile River turned into blood. Amen. Nasa Exodus chapter 7:17 yan. So, mamaya na natin yan itatakel dahil yan ay nasa kasunod na item. Amen. But the third one na ginawa is yung nagpart si Lord ng Red Sea nung tumatakas na sila sa mga Egyptian. Amen. Nung sila ay tatawid ng Red Sea. Anong ginawa ni Moses? Sabi dyan, you pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. So talagang nahati. Amen. At talagang ang staff na ito ay may, anong tawag doon? May malaking ambag dyan sa nangyaring yan. Amen. Ano pa? When Moses struck water from Nile to drink. Basahin po natin Exodus 17:5-6. Then the Lord said to Moses, walk out in front of the people.
Take your staff, the one you used when you struck the water of the Nile, and call some of the elders of Israel to join you. I will stand before you on the rock at Mount Sinai. Strike the rock, and water will come gushing out. Then the people will be able to drink. So Moses struck the rock as he was told, and water gushed out, and the elders looked on. So grabe, no? Pati pala yan, yung staff din ang ginamit para magkaroon ng miracle. Ano pang kasunod? When they won the battle from Amalekites, naalala niyo nung kapag itinataas ni Moses na ganyan yung staff, nananalo sila sa battle, pero pag bumababa yung kamay niya, natatalo sila. Amen. Kaya nilagyan nila ng, ano yun, ng kalso. Kalso ba yung tawag doon? Amen. So tinutulungan siya nung ibang kasama niya that time. Amen. So nanalo sila sa battle na yan. Dahil din, hawak-hawak ni Moses ang staff na yan. Okay? At hindi ko nalagay dyan sa PowerPoint na yan, pero isang beses ay nagreklamo na naman ng mga Israelites na sila ay nauuhaw. Kaya naman, in Numbers 20, chapter 8, Numbers chapter 20, verse 8 to 11, ay instruct niya twice to get water doon sa lugar na iyon. Amen. So, anong gustong ipaliwanag ng Lord dito? When you're holding this shepherd staff, there can be miracles. Amen. Pero dahil yon sa iyong kamay. Amen. Okay. So, pupunta tayo dun sa pangalawa na ano yung nasa kamay ni Moses. So, pagkatapos ng ipinakita ni Lord yung instruction na naging snake yung kanyang staff at bumalik sa dati, ang pangalawa naman is yung miracle na mayroon siya, meron siyang leprosy. Amen. So, kung babasahin natin yung Exodus chapter 4, 6 to 7, ang sabi dyan, basa po tayo. Then the Lord said to Moses, "Now put your hand inside your cloak." So Moses put his hand inside his cloak, and when he took it out again, his hand was white as snow with a severe skin disease. "Now put your hand back into your cloak," the Lord said. So Moses put his hand back in, and when he took it out again, it was as healthy as the rest of his body. Amen. So, itong leprosy ay, ang tawag sa atin ay ketong. Ayan. So, ang leprosy daw po, it is an infectious disease that causes severe disfiguring skin sores and nerve damage in the arms, legs, and around your body. So, hindi lang po yan sa mga kamay. Amen. Pero, ba't kaya sa lahat ng, ito pa yung inilagay sa kamay niya. Hindi na lang gold coin or something. Pero disease pa, di ba? Sakit pa. Amen. So, what is leprosy? Sinabi na nga natin yon na yun nga, disease siya. And hindi siya curable. Amen. So, kung ang ginawa ng Lord, pag pinasok lang yung kamay na ganyan, tapos paglabas magaling na, it's really a miracle. Amen. At ginamit pa rin ng kamay ni Moses dito. Amen. So, bakit nga ba leprosy? Sabi dito, when in old times, amen, ang leprosy po is like a punishment for a sin and divine curse because it was chronic and incurable. So, hindi po talaga siya gumagaling. Amen. And this also symbolizes sin, impurity, and isolation. Kasi di ba nakakahawa siya. And sa totoo lang po, kapag ni-research nyo siya, ang leprosy daw po ay 3 to 5 years bago lumabas. Na, halimbawa, nahawa ka, ay hindi pala nahawa, kunyari. May na-infect ka, hindi siya basta-basta lalabas. It will take 3 to 5 years bago
malaman na meron kang leprosy. Amen. Sometimes nga daw it will take until 20 years. So yung bacteria daw is matagal ang maturity. Amen. Praise God. Tayo ay protected ng Lord sa mga ganitong sickness. Amen. Kaya nga noon, even nung time ni Jesus, di ba, lagi yang na-mention. Amen. Sabi nga, ang leprosy daw po ay na-mention 40 times, approximately 40 times, even in the times of Jesus at ng mga disciples niya. Amen. So, dito sa miracle na to, sa pangalawang miracle na to, kung babasahin nyo yung after these verses, di ba sabi ni Lord John, ang instruction niya kay Moses is ipakita kay Pharaoh itong mga miracles na ito. Pero kung babasahin nyo ang Bible, hindi niya pinakita yan kay Pharaoh. Amen. So, pero ito ay ginawa niya ulit. But not with Pharaoh, but with all the Israelites. Naalala niyo ba nung bumalik siya doon sa Egypt, ay minit niya muna si Aaron at ang mga Israelites. Amen. At hindi niya ito ipinakita kay Pharaoh. Hindi ko rin alam kung bakit. So kung alam niyo, balitaan niyo ako. Amen. Pero hindi siya ginawa doon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya ginawa. Ginawa pa rin siya. Amen. Makikita niyo yan sa Exodus chapter 4 verse 28 to 31. Amen. But the revelation of the Lord here is our hands can bring healing. Amen. If the miracle of the Lord is with you, your hands can bring healing. Amen. At ang pangatlo na miracle na ginawa is when the water from Nile River turned into blood. So, magkaiba po ito doon sa nangyari na yung mismong buong Nile River ay naging turned into blood at yung kumuha lang siya ng part ng tubig at nilagay niya sa ground. Amen. At in-instruct lang ito ni Lord this time. Sabi niya dun sa verse 9 ng Exodus chapter 4, basa ulit tayo, and if they don't believe you or listen to you, even after these two signs, can take some water from the Nile River and pour it out on the dry ground. When you do, the water from the Nile will turn to blood on the ground. Ayan. So, konting trivia ulit. Ang Nile River po is the main source of Egyptians ng tubig. So, ito yung pinaka-main source nila ng water. Amen. Fresh water. Kasi diba, desierto din po ang Egypt. Amen. At sa lahat ng pwedeng ipalit sa tubig, ang pinili pa ni Lord ay dugo. Amen. So, bakit nga ba dugo? Ang blood po, it symbolizes life. It's also, tawag dito, it symbolizes life at ang may mga miracles din po ang ginawa ang Lord. Especially nung time din nila na ayaw silang paalisin ni Pharaoh, amen, sa Egypt. Amen. Sabi doon, maglagay kayo ng blood sa inyong mga pintuan at sinave niya ang lahat ng mga panganay na anak ng mga Israelites at yung mga Egyptians lang na firstborn son ang namatay. Amen. At ano pa, nung nung after nito, nangyaring ito, ay may mga blood offering sila na binibigay sa Lord na talagang nagpumapatay sila ng lamb, ng bull, amen, to offer it to God. Amen. Ano pa? And Jesus also,
Amen. His our precious blood and as a living sacrifice ay inoffer niya ang kanyang banal na dugo. Amen. So, this time naman, yun nga, sabi ko nga kanina, na instead na kumuha lang si Moses ng tubig at ilagay sa ground, ang ginawa niya ay talagang pinapula niya ang buong Nile River. Amen. At it really smells bad daw talaga na hindi siya maiinom at ang mga isda ay nangamatay. Amen. This is the third miracle. So ano po ang pinupunto ko dito sa mga tatlong miracles na ito ng Lord. So dito sa tatlong ito ay may kamay may kamay na ginamit ang Lord at yun ay kamay ni Moses. Amen. But the question is, ano yung nasa kamay ni Moses? Amen. Praise God. So sabihin mo sa katabi mo, your hands are full of miracles. Amen. Amen. Sa next slide po ay tatlong bagay ang sinabi ng Lord. Ang nireveal ng Lord sa akin is, our hands can bring restoration. Amen. Sabi po kanina, yung staff naging ahas at bumalik sa pagiging staff. Amen. Sa miracle ng Lord, He can do restoration. Amen. Hawakan lang ni Moses yung staff, pwedeng maging ahas, pwedeng maging staff. Amen. At ang staff po it symbolizes yung pagiging shepherd natin sa ating flocks. Amen. So why don't we use our hands to hold a staff and be the shepherd of the flock? Amen. Ang pangalawa po, ang sabi dito, our hands can bring healing. Amen. Nung po nagkaroon ng leprosy ang kamay ni Moses, ay nagkaroon din ng kagalingan. Amen. So, ibig sabihin pala, yung kamay mo ay kayang gamitin to bring healing. Amen. So, kahit kung sino man ang ilay ng iyong mga kamay, they are going to be healed in the name of Jesus. Amen. At ang pangatlo po, ang sabi dito, our hands can bring changes. Amen. Diba, yung tubig, naging dugo. Amen. At hindi naman yun magiging dugo kung hindi kinuha ni Moses yung tubig at inilagay sa ground. Amen. So you can make changes using your hands. Amen. Sabi din kanina sa introduction, mayroong composition, may function, at may gestures ang kamay. Na-realize nyo ba kung saan nyo ginagamit yung mga kamay nyo? Is it for God's glory? Or is it for your personal pleasures? Amen. May mga tao nga na ginagamit yung kamay for their talents, but that is for their own pleasure. Amen. Moses was instructed by God to lead the Israelites to the promised land. And God created miracles using the hands of Moses. At marami siyang function. Amen. Sabi nga ni Pastor Alani last Sunday, ay, di ba, yung theme natin is, what is in your hands? Amen. It's not only the material blessings that you can have. Hindi lang yung mga material na bagay na nasa kamay mo.
But what is in your hands are the extension of God's kingdom. Amen. So, bakit natin hindi pwedeng gamitin ang ating mga kamay sa mga bagay na makakapag-glorify sa Lord. Amen. You use your hands not only to do labor for the needs of your flesh, but for God's glory. Sabi nga, with compassion, kindness, love, and supply of satisfaction and provision. Moses shown those miracles in his fellow Israelites using his own hands. Amen. Sabi nga sa Exodus chapter 4 verse 28, and Moses told Aaron all the words of the Lord which he had sent him to speak, and all the signs that he had commanded him to do. So nung time na to, kung ano man ang inutos ng Lord sa kanya, ay ginawa niya. Lahat ng miracles na pinakita ng Lord that time when he was in the burning bush, ay pinakita niya sa mga Israelites at kay Aaron. And that time, those people are convinced. Amen. Nakumbinsi sila na may miracles pala talagang ginagawa dahil kay Lord. Dahil yun kay Lord, bigay ni Lord. Amen. And this time, itong mga Hebrews na ito, dahil sila ay mga slave, na sila ay nananalangin that someday ay sila ay makalaya sa kanilang pagiging alipin. And they believe that this is the time. Amen. So that time, nung ginamit si Moses to show those miracles, ay talagang sila ay nakumbinsi, they believe, and they worship God. Amen. When they found out about these miracles. Amen. Exodus chapter 4 verse 31 says, and the people believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel, and that he had seen their affliction, they bowed their heads and worshipped. Amen. Gusto mo bang maging kagaya ni Moses na yung hands niya ay yung hands mo, yung kagaya ng hands ni Moses, gagamitin mo also for miracles. Amen. Gamitin mo ang kamay mo para humawak ng staff or rod para sa mahal mo sa buhay at sa mga ibang tao. Why don't you be a good shepherd na may hawak na staff na kayang mag-restore ng kanilang mga buhay? Amen. Itatago mo na lang ba sa loob ng iyong bulsa ang iyong mga kamay at hindi mo ipapakigamit kay Lord for God's glory? Amen. O kaya naman, ipapabago mo din kay Lord ang ginagawa ng mga kamay mo. So, instead na mag-chat ka for chismis, ay di mag-chat ka for the Word of God. Yung ginagawa mong pagpipindot ng iyong cellphone. Amen. Your hands are full of miracles. And let's use this to let's share it to others. Yung miracle na kayang gawin ng mga kamay mo. Moses believed because he experienced the miracles. So, aantay mo pa ba na hindi mo na magamit yung mga miracles sa kamay mo? And you will just have regrets. Amen. Praise God, we are healthy. We are, kumpleto itong mga kamay natin. Amen. Hindi lang naman yan sa worship service ginagamit. Amen. Paghawak ng tray, pag-handshake sa mga dumadating. Or kaya naman ay hindi rin yan para tumipa ng gitara o ng keyboard. Amen. Hindi para maghumawak ng mouse o mag-type sa laptop. Amen. Your hands are full of miracles. Amen. At ang Lord, hindi lang niya gusto yung kamay mo. Gusto niya yung buong buhay mo.
Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Amen. Why don't you use your whole body to worship the Lord? Sabi nga sa kanta kanina, "With all I am." Amen. Anong sabi na? Yung chorus? Puro hymn. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Amen. So, kaunting testimony lang po. I was amazed how God moved in my life. Siyempre, kaka-birthday ko lang, so medyo emotera pa ako ng kaunti. And ayun, nakakayak po talaga yung testimony ko. Yung tissue. Joke lang po, joke. So, lagi niya ako binabati ng happy birthday. So, 35 na po ako. Hindi lang halata. Mga 25. Kaya ako naiyak daw. Amen. But, nakaka-amaze po ang Lord. Sorry, di ko naiyak kaninang umaga, kaya medyo. So, nakaka-amaze po ang Lord kasi hallelujah. Mahirap po pala magpigil ng iyak, lalong nakakaiyak. So, after 35 years, 35 na ako. Pero yung, matatawa kayo. Kung ninyo po alam, hindi naman talaga ako marunong tumugtog ng kahit ano. Hindi naman po kami mayaman para magkaroon ng piano lesson noon. Or anything na nakikita ko lang sa iba. Sabi ko, galing naman nun. Gusto ko yun. Pero hanggang pangarap na lang po yun. Never sinagap ko na darating sa point na I can do it because of Jesus. In my age, hindi na po ganun kadali kasi mga muscle memory yun. Amen. At the Lord is the one who always gives us wisdom. The Lord is always the one who gives us the strength. Amen. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo ngayon dito. Praise and glory to God. Yung kamay mo, ginagamit mo yan sa kahit anong bagay. Mapasa mukha mo, magpa-skincare ka, magbunot ka ng kahit ano sa buhok mo, maligo, lahat yan, ginagamitan mo ng kamay. Lahat ng yan, ginagamit mo para sa iyong pansariling kagustuhan. Especially you want self-care. Sabi nila, self-care. Even magluto ng pagkain mo, magsumo ng pagkain sa bibig mo, you're using your hands. Amen. But what is amazing is, binigay ng Lord yung kamay mo dahil kaya mong
mag-lay ng kamay, mag-lay hands. Kaya mong itaas yung mga kamay mo para magpuri sa Panginoon. Kaya mong makipagkamay sa iyong mga brethren para iparamdam sa kanila that you are there. Amen. So ganyan po. When we are serving the Lord and we're giving it to God, ginagamit mo ba yung kamay mo for His glory alone? Amen. So, sabihin mo, your hands are full of miracles. Amen. So, umawit muna tayo bago ko tawagin si Pastora Lani. Sabi nung kanta, there is a miracle when you believe. Amen. So if you want to use your whole body, not only your hands, for God's glory, let us all sing. How could I ever let you